Hello, good day everyone. Welcome back sa ating succulent garden dito sa ating balkonahe, and we're back with another vlog. Mga kasakyaholic, ngayong araw na ito ay nandito ako sa aking mini succulent garden sa balkonahe para mag-rearrange nitong aking plant rack. Napansin ko kasi na medyo unstable ito, kanilang mga pinaglalagyan ng mga pots. Ayan o. So, ayan, ang naisip ko na paraan ay patungan ko pa siya nitong plastic matting. Ang iniiwasan ko kasi dito sa ating mga succulent plants ay i-disturb pa sila. Yung mga unstable ko, yung mga pinapa-stable ko pa is nagagalaw-galaw sila pagka nagre-rearrange ako dito. Yan, nagagalaw-galaw sila at pati yung mga roots nila is na di-disturb din. So, ang naisip kong paraan is ito, paglagay pa ako ng another plastic matting para mas maging stable siya. Nabili ko lang ito sa Shopee. Ito ay may sukat na 30 cm by 60 cm. Nag-assemble ko lang siya para humaba siya, and dahil kulang siya kung 30 by 60 ay ginawan ko na lang ng paraan na hatiin itong isang peraso para mapagkasya siya diyan sa ating plant rack. So hindi ko na naisama sa pag-vlog yung aking kung paano ko ginawa na mahati ito, pati itong isa na meron din tayong idea na naiisip kung paano natin to magagamit dito sa ating plant rack. So tutok lang guys, at habang nagre-rearrange ako is tutok lang, panoorin nyo kung paano ko. So habang nagre-rearrange ako guys ay tutok lang at panoorin nyo para maumpisahan na natin ang project natin para dito sa ating succulent plant rack na ating DIY project for today's video. So ito na siya no guys. Ayan, mas stable na siya, mas matibay na, hindi na siya nagwo-wobbly. Yan, okay naman yung ating plant rack mismo. Yung pinaglalagyan lang talaga na steel matting is manipis kasi to. So ito gusto kong maging stable, yung pati ang ating mga halaman is hindi magagalaw dito sa kanilang pinaglalagyan. So ayan guys, ayan siya, yung ating first layer na ilagay na natin, and sakto lang siya. Yan, kasi ito hinati ko to, yung one piece nito hinati ko para magkaroon ng extension hanggang dito. Okay lang yan na medyo konting sobra kesa naman kulang. Start na tayo mag-rearrange ng ating mga succulents. So ganyan naman yung ating naisip na paraan para magkaroon ng heights dito sa likod, para ma-highlights din natin yung ating mga nasa likod na mga plants. So magre-arrange na tayo guys, umpisahan na natin. Let's go.
So, ito na yung first layer natin. Pansin nyo ba guys, mas na-highlight na rin yung mga nasa likod na mga halaman natin, na mga succulents. So, kasi nagkaroon na ng heights yung nasa likod niya. So, ayan. Yan lang guys ang ating arrangement dito sa ating first layer. At naging mas matibay na siya. Oh. Hindi na nagagalaw. Kahit na anuhin natin ang itong plant track natin, hindi na wobbly ang ating ginawa dito. So ayan na guys, dito naman tayo, tutok tayo sa next layer. Galin ulit natin sila isa-isa para maayos na natin. Tutok lang guys, and balikan ko kayo. So ayan guys, na-clear na natin at nailagay ko na rin dito ang ating plastic matting na ilalagay para sa ating second layer ng plant trap dito sa ating succulent garden. So magre-rearrange na naman ako ng ating mga succulent plants dito sa ating plant trap. Tutok lang guys. Rearrange ko na ang ating plant track dito sa ating archway trellis plant track nito. So kung mapapansin nyo, mas naha-highlight na, maski yung nasa likod nakikita na siya. Ayun, kitang kita na siya, hindi na siya natatakpan nitong mga malalaking mga succulents na nasa harapan, at mas naging stable na. Ayan, stable na siya, oh. Hindi na nagagalaw kahit na mag-rearrange tayo sa mga succulents natin dito, ay okay na sila. So ito lang guys, kung bet na bet nyo yung mga ganitong idea ng plant projects and DIY gardening, tutok lang po tayo palagi para sa ating mga susunod na uploads. Marami pa po tayong idea na ma-share sa inyo.
So hanggang sa muli po, ini this for you. Please like, share, and subscribe. See ya!